Welcome back sa aking channel. Narito naman tayo para sa pinakabagong balita mula sa mundo ng politika. Tumindi ang tensyon kaninang umaga matapos kumalat ang balitang isinugod sa isang malapit na ospital si Kalihim Remulla sa isang hindi inaasang pag-atake sa puso. Ayon sa mga naunang baulat, mabilis na responde ang kanyang security team matapos umano siyang makaramdam na matinding pananakit sa dibdib habang nasa gitna ng isang pribadong pagpupulong. Sa naturang eksenang inilarawan ng kwento, nagdulot ng pangamba ang bigla ang insidente kahit nagpiyesta ang mga usap-usapin sa social media. Ilang testigo sa paligid ng ospital ang nagsasabing mahigpit ang security at may mga sasakyang may wangwang na dumating bago pumasok sa emergency area. Habang hindi pa nalalabas sa opisyal ng pahayag ng mga kinauukulan, mas lalong lumalakas ang haka-haka sa publiko. Sa pagtatapos ng kwento, patuloy na inaabangan ng taong bayan ng anumang update mula sa pamilya at opisina sa Kalihim. Samantala, nanatili namang nakaantabay ang mga mamamahayag sa labas ng ospital. Hinihintay kung ano ang magiging susunod na hakbang sa gitna ng pag-aalala at ekspekulasyon. Umaasa na marami ang magiging maayos ang kalagayan ng opisyal sa katang pangyayari. Kaya manatili kayong nakatutok dito sa aking channel. Sa bawat pag-ikot ng kaganapan, kami ang iyong magiging sandigan sa walang kinikilingang impormasyon. Huwag kalimutan i-like, i-share at i-subscribe para laging updated sa mainit na balita mula sa mundo ng politika. Nakita po siguro niya yung papel. Hindi po niya inimbestigang maayos doon sa opisina nila. Sasagot dito si Ombudsman Martires. Ang tunay na ombudsman, ha? Hindi isang obvious man. Sa kanyang pagkakaugnay sa pork barrel scam noong siya'y Sibak Party List representative pa, matapos mapunta sa umano'y peking NGO ni Janet Lim Napoles ang 10 milyong pisong PDAF o Priority Development Assistance Fund noon ni Villanueva. Ang dismissal order na ito hindi pinatupad ng Senado dahil tanging Senado at mga kapwa-senador lamang daw ang makakapag-alis sa kapwa-senador sa pwesto sa pamamagitan ng investigasyon at ng ethics complaint. Pero matapos itong sabihin ni Remulla, si Villanueva may inilabas na imahe ng isang desisyon ng ombudsman kung saan nakalagay na wala raw probable cause at dismissed na raw ang kaso. May petsa itong July 31, 2019, panahong ombudsman na si Samuel Martires. Naglabas din siya ng clearance mula sa ombudsman na nagsasabing wala siyang nakabimbing kasong kriminal o administratibo sa Office of the Ombudsman. May inilabas din si Villanueva na certification mula sa Sandigan Bayan na hindi siya akusado o defendant sa anumang kaso roon. Pareho yung inisyu nitong September 10, 2025. Sa mensahe ni Villanueva sa reporters, tinawag niyang harassment ang gusto ni Remulla. Si Remulla, ikinagulat na may ganito na palang desisyon si Martires na anyay isinekreto umano. I was confronted with a decision signed by former Ombudsman Martires dated July 2019. Lumabas lang siya nung sinabi kong may gagawin ang ombudsman tungkol dyan. It's a surprise secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Gate ni Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. Harassment! It turned out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody know about it. Kahit nasa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinekreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi
kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Alam mo, di ba mga kareaksyon, halatang halata, gusto na nila naman kalkalin yan at gagawin book. Sinabi nga ni Martires, pinolch yung pipirma ni Villanueva. Kaya nga, wala siyang kinalaman doon sa pera. O, di ba, buhay party list yata yun eh. Ito naman si Remulla, hanap ng butas para maidiin itong si Villanueva. Ano bang meron kay Villanueva? Bakit ayaw niyong tantanan si Villanueva? Ano ba mga kareaksyon? Bakit ayaw niyong tantanan si Villanueva? Di ba? Secret decision. Well, nobody was raising that issue before. Joel Villanueva kept quiet through all the years. Ombudsman Martires never spoke about it. Di ba? Parang secret decision siya. Alam niyo ba yon? Did you know about it? Nobody knows about it. Alam niyo ba? Remulla, hindi harassment ang kanyang ginawa. It's not harassment. It's something that everybody thinks to be still valid. That can turn out to be not valid anymore due to a secret decision. Dapat kasi, hindi naman na-publish yan, hindi yan nilabas. Nobody knew about it. Kahit na sa Senate mismo, hindi nila alam yan. Sa panayam ng Super Radio DZBB, kinumpirma ni Martires na may ganito siyang desisyon. Anyay 2018, pag-upo niya bilang ombudsman nang maghain si Villanueva ng motion for reconsideration laban sa desisyon ni dating Ombudsman Morales. Ang argumento raw ni Villanueva, forged o pineke umano ang kanyang mga pirma sa mga dokumento at nagpadala rin ng NBI findings kaugnay nito. Inilagay lang daw si Villanueva sa request ng Buhay Party List, kayong hindi naman siya miyembro ng party list na ito. There is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, nireverse ko yon at dinispis ko yung administrative case. Itinanggi rin niyang isinikreto ang desisyon. Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na na-dismiss ko yun, wala akong sekretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Sabi ni Remulla, inaaral nila ang desisyon na ito ni Martires. Pero dahil dito, hindi na siya susulat sa Senado. Nagbago na yung premises natin. I think that it's something that raising more questions than answers. Diba? Lalo na dito, sir, sa opisina. Lalo na sa opisina ito. Para sa GMA Integrated News, Salima Rafra, nakatutok, 24 oras. Nako mga kareaksyon na sinasabi natin dyan eh. Kapag nabulilyaso at lumitaw na lahat ng mga ginagawa nila ay pawang mga panggigipit lamang, wala eh. Tapos pinagikilaman nyo pa si brother Joel Villanueva, di ba? Huwag yung pakialaman si Brother Joel. Tatlong kongresista nakakalagkad ngayon sa anomalya sa mga flood control projects. Diretsahan sila pinangalanan ni Ombudsman Boying Remulla. Kabilang dyan si Bulacan Representative Salvador Pleito, pati na rin ang magkapatid na sina Congressman Eric at Edvic Yap. Nasa frontline ng balitang yan si JC Cosico. Itong Yap daw na to, ito yung nakitang inatiran ng pera ni Sergeant Gutesa, di ba? Tingnan natin kung saan makakarating tong ginagawa ng katarantaduan na to Sinambahan na ng reklamong graft at malversation of public funds ng DPWH sa Ombudsman ang mga sangkot sa maanumalyang flood control project sa La Union at Davao Occidental. 8 opisyal ng DPWH Davao Occidental at St. Timothy Construction Corporation ng mga Diskaya ang inirereklamo sa 96.5 million pesos maanumalyang ghost projects.
12 opisyal naman ng DPWH La Union at kinatawan na Silver Wolves Construction Corporation ang inirereklamo para sa halos 180 million pesos substandard at hindi tapos na flood control project. Person of interest ng Ombudsman sa proyekto sa La Union si Benguet Representative Eric Yap na may-ari umano ng Silver Wolves. Nagsilbering dating chairman ng House Appropriations Committee si Yap, ang komiteng nangunguna sa pagbalangkas ng pondo. He divested from it a few years ago, supposedly, but there's reason to suspect that he's still the beneficial owner of the company, so there's a clear case of conflict of interest. Hihilingin na ni Remulla sa Anti-Money Laundering Council na ma-freeze ang assets ni Yap. Wala pang pahayag ang kongresista. Nauugnay din sa kontrobersya ang kapatid ni Congressman Eric Yap na si ACT-CIS Party List Representative Edvic Yap. Si Congressman Edvic Yap kasama si Bulacan 6th District Congressman Salvador Pleito ay tumanggap daw ng hindi bababa sa 70 million pesos mula sa mga diskaya. Kasama sila sa pagkilos ng kontrata. Sila'y nakikialam at nakikiisa sa pagkilos ng kontrata. Bakit magbibigay ang kontratista ng 70 million papunta sa isang tao kung hindi dahil sa kontrata? Sinusubukan pa nating kunin ang pahayag ng mga kongresista. Ayon pa kay Remulla, may isang dating kongresista sa Quezon City na handa umanong magbulgar ng lahat ng kanyang nalalaman sa maanumalyang flood control projects. Yung involvement niya sa lahat na nangyayari. Tsaka kung paano kalakaran, paano nangyayari lahat yan. Ang mga impormasyong yan makakatulong sa investigasyon ng Independent Commission for Infrastructure. Pero napurnada ang ICI hearing para sa susunod na linggo na target pa naman sanang i-livestream sa unang pagkakataon. Hindi kasi makakarating si ICI member Rogelio Singson. Bukod dyan, pinaplansya rin ang guidelines sa pag-livestream ng pagdinig. And we are pushing to livestream the hearings as soon as possible. However, before we do so, the ICI would need to study and draft the rules of procedure and parameters to allow for live streaming, taking into consideration sensitive information and the constitutional rights of invited resource persons. Nilinaw din ng ICI ang nabanggit ni Chairman Andres Reyes Jr. sa Senate hearing na 1% kickback umano na natatanggap ng opisina ng DPWH na nasunog sa Quezon City. This was based on the report submitted to us by Bryce Hernandez. It is of note that this information is only alleged. This matter will still need to be verified by the Commission. Sa ngayon, nagsimula na rin ang PNP sa pagdedeploy ng unit sa pagtulong sa ICI nang sa gayon ay matunton ang mga ghost project. Na importante po yung mga geodetic engineer natin sa engineering service para ma-identify po yung exact location na binigay po ng report ng mga governments para po ma-locate kung saan po itong mga ghost projects na 421. Nagbabalita mula sa Frontline, JC Cosico, News 5. Yan na po sinasabi natin mga kareaksyon. Kapag nahuli na ang isang abusado na mahilig manggipit, ayan. Yan ang nangyayari mga kareaksyon. Ito, pakinggan po natin ito mga kareaksyon. Maganda po ito. Dito po tayo ngayon mga kareaksyon. Ba't nyo nilagyan ng 12% VAT? Sino bang may idea nun, Mr. Chair? Wala naman dapat. Basahin po ninyo yung IPIRA in its original form. Wala talaga eh. Bigla na lang nagkaroon ng 6% VAT pagkatapos binigyan na naman ng another 6%. Kaya, tanggalin natin yun. And then we will present a study na kapag ginawa natin yun, ang ating manufacturing sector, talagang lalaki. Ito po yung problema. Bagsak po ang manufacturing natin. It is not contributing significantly to our economy. Ang ating pong GDP is consumption-driven. Dapat production-driven. Imagine po nyo yung ating cement industry, Mr. Marasigan, Yusek Marasigan. 70% ng production cost is electricity, power. Kaya po hindi sila gumiginhawa. Ang nakikinabang po ang Vietnam. Ayun pong mga cold storage natin kaya hindi tayo makaimbak ng pagkain natin. 60% is electricity.
Subukan ninyong ibaba ang production cost by way of reducing the rates of electricity. Para ko nang nakita kung gaano ang threefold, maybe fivefold giginhawa ang ating economy. And then, from there, we can collect more taxes. Yun ang gusto naming i-present na alternative. O di, bumaba ang kuryente, tumaas ang economy. Dapat yun ang aralin natin. Yun, di ba? yung bat, kailangan tanggalin yun. Wala nang bat-bat, ako. Justice, una nagpapasalamat ako kasi na pinagbigyan. Ito na, oy, Bonjing Remula, makikinig ka dito, sasagot na naman itong si Ombudsman Martires dito, susupalpalin ka. Justice, una nagpapasalamat ako kasi na pinagbigyan nyo kami ng pagkakataon ngayon. Kasi, una, linawin po namin, ano po ba talaga ang nangyari sa kaso nitong si Senator Joel Villanueva na may kaugnayan noon sa PDAF scam nung kayo na po ang umupo bilang ombudsman? Okay. Pagkaupo ko bilang ombudsman in 2018, hindi ko matandaan ang date, nakatanggap kami ng motion for reconsideration filed by Senator Joel Villanueva. Motion for reconsideration doon sa decision ni former Ombudsman Conchita Carpio Morales, recommending for the filing of a criminal case against Senator Villanueva. Opo. And sa administrative case, dismissing him from the service. Opo. Okay. Sa MR, pinaliwanag ni Joel, lahat doon, ni Senator Joel, na hindi naman sa representative ng Buhay Party List. Siya ay representative ng SIBAC Party List. Ang Buhay Party List, ang representative noon, o yung party list na yun, ang ano yun ay para kay Brother Mike Velarde. Okay. Pero hindi doon nagtapos. Ang NBI, mayroong report na binigay sa amin, o naka-attach doon sa motion for reconsideration ni Senator Villanueva, that the signatures ni Senator Villanueva doon sa request ng Buhay Party List is not his usual signature. It's different from his usual signature. Meaning fake yung signature? No, forged. Fake. Yan sabi, forged yung signature. Okay. Now, since we are the one saying that the signature is tunay, we have to prove it, di ba? The other one is saying, hindi ko signature yan. So, sino ang paniniwalaan namin? NBI o yung aming mga mata? Samantalang ang NBI, alam ko yan, na pag tinitingnan ng isang signature, gumagamit pa yan ng mga microscope. Ano yan, mayroon pa silang mga, parang sinuzoom yung signature para makita yung mga loop. Opo. So, dinismiss ko yung kaso. I dismissed both cases, criminal and administrative cases. So, doon sa kaso, doon sa administratibo na sinasabing dismissed from the service, ni-reverse ko yun at dinispis ko yung administrative case. Oo, doon. So, na-reverse, na baliktad yung unang desisyon ng 2016 na nagpapatalsik kay Villanueva bilang senador. Pero linawin natin, Justice, ang kasong ito ay nag-ugat nung siya pa ay representative ng SIBAC, meaning kongresista pa siya nun. Kongresista, alright. At ang lumalabas, yung PDAF, hindi napunta sa SIBAC, kundi sa Buhay Party List. Ganun po ba yun? Buhay Party List, So ano yung nagkamali ng information? Bakit siya ang nakasuhan? Kasi ang ginamit na pangalan doon sa request ng Buhay Party List, ipangalan ni Senator Joel Villanueva, nung siya congressman pa. Opo. Tapos using for signature. Finorge yung signature at there is no evidence on record na yung pera na tanggap ng Buhay Party List ay napunta kay Senator Joel Villanueva. Alam mo kasi madaling magbintang na mayroon kang PDAF, binigyan ka ng project, na yung pera yun napunta sa'yo. Diba? Ang hirap patunayan noon. Unless there is really proof, mayroong matitrace mo sa bangko, may paper trail, yun ang mga madaling patunayan yun. Pero kung wala, edi, ba't natin ipipilit yung ating maling pananaw sa buhay? So, doon na natapos yun, Justice. Pero ang sabi ngayon, may bagong statement kasi si Ombudsman Jesus Crispin Remulla para daw pong mysterious, secret
yung pagkaka-dismiss noong o pagkaka-reverse noong dismissal order laban kay Villanueva at yung dismissal ng kanyang kaso? Abay, hindi ko alam kung anong sikreto sa amin kasi kung titingnan, mayroon kaming tinatawag na CCMS, yung Case Management System. Pag yung kaso ay nare-release, napupasok yan sa system eh. So nandun sa system, na-dismiss ko yun, ang date is July 2019. Opo. Ayan naman ay ibinigay sa kung may complainant sa complainant, binigay kay Senator Joel, siguro may kopya nun si Senador Villanueva. So hindi ko alam bakit sasabihin na ay sikreto kong ginawa. Wala akong sikretong ginagawa sa aking trabaho. Lahat nakabuyang-yang. Opo, hindi naman ibig sabihin yon, Ombudsman, na lahat to ng desisyon kailangan nyo ilathala, kailangan nyo i-announce sa publiko. Kaya baka yun ang sinasabi na or depende kung makuha ng media. Oo. Or depende. Alam mo, Weng, alam nyo naman ang hirap kong hagilapin para ma-interview, di ba? Never na nagpa-interview ako saying that I just promulgated the decision recommending for the case against Mr. Juan de la Cruz. Hindi ginawa sa buhay ko yun. Opo. Kung pinakikiusapan ako ng aming media bureau, sabi ko, do not glorify me at the expense of the respondents because I am not sure whether the respondents are really guilty. Because on our end, our determination is only to determine whether there is probable cause for purposes of filing an information in court. Pero sa husgado, ang kailangan mo is a higher degree of probable cause, hindi probable cause. Proof beyond reasonable doubt. Yes. O paano hindi namin naabot yung proof beyond reasonable doubt? Di acquitted. Bakit ako magpipiesta ngayon? Pagpipiestan ko isang tao na ito si Juan de la Cruz ay may kasalanan, nagnakaw. Nagmalverse ng pera. At this point, Justice, itong ganitong klase ng kaso na na-dismiss na ng Office of the Ombudsman, na-reverse yung dismissal order, tapos na ito, hindi na ito pwedeng buhayin pa. Kasi hindi naman ito umakyat sa Sandigan Bayan, hindi siya na-arraign, so walang double jeopardy kung sakali. But, pwede pa ba siyang buhayin ulit? Aywan ko kasi wala akong alam na motion for reconsideration from my denial of the MR, from my granting of the MR, noong 2019, wala na ako alam na final pa na MR. Ngayon, pero open for MR pa yun at that time, di ba? Ilang 19 to 25, ilang taon na yun, di ba? Tapos na ba? May prescripted period, hindi ko alam kasi kung kailan nangyari ito, kasi 2016 ito final, di ba? Yes, opo. Kung 2016 final ito, hindi ko alam kung nag-prescribe na yung offense. So, Oo. Pero ito, Justice, may sinabi din sa discussion noon ng mga senador sa plenary, nung inisyu ang dismissal order kay Senator Villanueva, nagdebate sila Ang sinasabi, sa ilalim ng Ombudsman Act, hindi rin daw po sakop ng Office of the Ombudsman ang mga mambabatas at yung mga impeachable officials, hindi yun kasama sa poder ninyo para disiplinahin. Kasi meron daw silang inherent sa kanila yung pagdisiplina sa sarili nilang miyembro. Tama po ba yun? Tumpak na tumpak. Tamang-tama. Kasi nakalagay yan sa Constitution yung mga impeachable officers. Opo. Wala kaming karapatan magdesisyon sa administratibo na kaso ng isang congressman o senador. Wala. Only on the criminal aspect of the case. So wala kaming karapatan magsabi na ito ay guilty of gross misconduct. Wala. Wala kaming jurisdiction sa kanila sa administrative cases. Only in criminal cases. Ombudsman. Malinaw na sa akin yun. Ako gusto kong balikan lang, Ombudsman. Yung pong nakita nyo ho, kasi may nagpresenta, NBI, nakita na yung signature forged. Yun bang ebidensya na yun, o impormasyon na yun, nung panahon nyo lang naipresenta o panahon pa nung napalitan nyo si Ombudsman Conchita Carpio Morales. Naipresenta na rin ho ba yung pagiging peke ang kanyang signature? Hindi ko masyadong maalaala, pero
parang ang tingin ko, yung depensa ng Buhay Party List at SIBAC ay ni-raise na yata yon na hindi naman sa Buhay Party List. Oo nga. Pero on the fourth signature, hindi ko maalaala kung yan ay ni-raise doon sa original preliminary investigation. Hindi ko maalala eh. Tagal na ng panahon yun eh. Oo, kasi tinatanong ko yun kasi baka lang yun ang nakita yung basis, wala doon sa una-una, kaya binaliktad nyo. Hindi pala to na pero but just the same, doon sa aspeto ng hindi nga sakop ng ombudsman, dapat hindi na na-issue yung dismissal order, ganun ba yun, Justice? Dapat sana, di ba? Di naman na kami pwede mag-dismiss ng isang miyembro ng Kongreso o ng Senado. Opo. Criminal, pwede namin silang filean. Yes. Parang naalala yung PDAF cases nila, Senador Jinggoy. Huwag sana sila magagalit sa akin. Opo. Criminal case lang final. Wala namang final na administrative case na dinismiss sila from the service. Wala Alright. Oo. Justice, maraming salamat sa oras. At least nalinawan natin ito lahat. On your side. At nakuha namin yung side po ninyo doon sa sinasabing secret na decision po ninyo. Wala akong sikreto. Alam mo yan. Yes, sir. Hindi nyo trabaho yung mag-anunsyo ng mga naging desisyon ninyo. Depende yung kung makahalukay talaga naming mga media, di ba, Ombudsman? Yan. Ako ay magbo-volunteer na spokesperson. Ngayon nga, nag-aaral ako maging reporter para yun ang aking maging sideline ngayon kasi wala na akong sweldo. Aagawan mo pa kami ng trabaho. Hindi, si Alan Gatos ang aagawan ko. Okay. Justice, thank you ha. Ingat po kayo. Salamat. Ano po ang nagawang classroom ng DPWH for 2025? Totoo ba, no? Ang baba ito. For 2025 po, out of... Sabi niya, totoo ba to? Ang baba, totoo ba to? Gawang classroom ng DPWH for 2025. Totoo ba, no? Ang baba ito. For 2025 po, out of 1,700, 22 pa po ang completed. Walang nagyayabang yung mga loyalistang bulok, tsaka mga nagyayabang sila sa social media napakarami daw na pagawang classroom si Bongbong Marcos. 22 lang. Tapos substandard pa daw po lahat yun. Question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang? Gawang classroom ng DPWH for 2025. Totoo ba, no? Ang baba ito. For 2025 po, out of 1,700, 22 pa po ang completed. Important question, Mr. Chairman, is bakit 22 lang ang nagagawa? So, napakajulol naman itong si Vince. Para anong sabi mo, the more important question here is, bakit 22 lang ang nagawa? Bakit 22 lang? Hello? Huwag ka magsyunga-syungahan. Alam mo kung anong issue ng administrasyong ito. Nakawan, korupsyon. Tataka ka pa. Out of 1,700 na target classroom for this year, 22 lang ang nagawa. Tinatanong mo pa, bakit 22 lang ang nagawa? Siyempre, alam mo na yan. Nakakabwisit, alam mo yung maangan pa. Mas okay pa sana kung yung humay kayo ng pasensya, nag-sorry kayo. Mas okay pa yun kahit naman hindi talaga okay. Kasi mag-aarte ka, mag-iinarte ka na, bakit 22 lang nagawa? Yan ang tanong, bakit 22 lang nagawa? Julul. Dininenok, binulsa. Kangang dyan? Anyway, bumawi naman ang DepEd at saka itong mga julul na to. Sisiguraduhin daw nila or magsisikap sila na bago matapos ang